Samantala, ilan pang naulilang pamilya ng mga biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon patuloy na nananawagan ng hustisya. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Bunso sa 13 magkakapatid ang 9 na taong gulang na si Lenin. Pangarap ni Lenin na maging guro pero malabo na itong mangyari. December 2016, habang nagtatabas at nagtitiklop ng tela para itinda bilang punda ng unan, tinamaan siya ng bala habang nagsasagawa ng operasyon ang mga otoridad sa kanilang lugar sa Camarin, Caloocan City sa kasagsagaan ng madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon. Bagamat 9 na taon nang nakalipas, hindi pa rin ito matanggap ni Tatay Rod. Hanggang ngayon ay umiling po kami na magsisiyam ng taong gulang ng hustisya. Kasama ang iba pang mga kaanak ng mga biktima, humarap si Tatay Rod sa media upang ibahagi ang kanilang saloobin matapos maaresto ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon kasi, inaayos pa rin niya ang death certificate ng kanyang bunso upang itama ang record na sa gunshot wound ito namatay sa halip na pneumonia. Tinawag naman berdugo ni Aling Sara ang dating Pangulo matapos itong mawala ng 2 anak dahil sa war on drugs. Matinding hirap ang kanilang sinapit dahil sa nangyari, kaya umaasa siya na tuluyan na nilang makakamit ang hustisya. Sana tuloy-tuloy na to. Hindi na siya makaalis doon sa kung saan siya ngayon. Ayon sa non-government organization na Ideals na siyang nagbibigay ng legal na tulong ng mga war on drugs victims, tinatayang 700 hanggang 900 kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang kanilang naitala mula noong 2016. Ang pagkakaaresto po ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte ay isa pong hakbang sa hustisya para po sa mga biktima. Isa po itong mensahe para sa amin, sa mga biktima at sa mga sumusuporta po sa kanila. Wala pong nakakataas sa batas. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.